The path towards the light. On a spiritual journey, on the midst of our spiritual path, finding our true self, being mindful, being spiritual, but not religious. Madami tayong label. Madami tayong nagiging batayan sa paniniwala tungkol sa spirituality. Ngunit, alam nyo ba talaga o nararamdaman ito sa puso nyo? Last week, tinalakay ko ang tungkol sa ilang misconceptions sa spirituality. At ang ating topic ngayon ay may kaugnayan din dito. Ang gusto ko lang naman po ay mas mabigyan kayo ng detalye para madali nyo ding maunawaan. Nang sa gayon, maging reflection nyo din at gabay ito sa inyong spiritual path. I'm spiritual but not religious. Dati, ganito ang linya ko. Hanggang sa ma-realize ko na hindi pala ang kalooban ko ang nagsasalita, kundi ang aking ego. Maaaring wala na ako sa relihiyon, pero hindi kinakailangan ipagsigawan ko na ako ay spiritual at hindi religious. Dahil pumapasok ito sa judgment natin o duality. May opposition kasi ang term kapag pumapanig ka sa isang side at nire-reject mo naman ang kabila. Totoo naman na hindi kinakailangan na sa pagiging spiritual, dapat nasa ilalim ka ng relihiyon at may pinaniniwalaan kang Diyos na nakapaloob dito. Ngunit, maaari ka din namang maging spiritual kahit ikaw ay nasa relihiyon. Pwede din naman na wala kang relihiyon, ngunit madami kang ina-apply sa buhay mo na hango sa iba't ibang relihiyon. Ang masasabi ko lang, okay lang lahat ang ating preference. Ang mahalaga, yung nababago nito ang iyong buhay for the better. Mga pagbabago sa buhay mo na nakakapagpaunlad sa iyong pagkatao, nakakabuti sa sarili mo at sa ibang tao. At ito ang pagiging tunay na espiritual. Ngunit nakasanayan na kasi natin na kapag ang ating preference o pinaniniwalaan ay hindi pinapaboran ng ibang tao, hinuhusgahan na natin ito. Kaya ang nangyayari tuloy sa atin, madalas tayong mag-akusa, manghusga, manlait, magbigay ng opinyon at gusto natin na ang ating opinyon palagi ang tama. Ngunit lahat nito ay nakakapagdulot sa mundo ng conflicts, chaos, imbalance and disharmony at division. Busy masyado ang ating ego sa pag-iisip ng ganitong mentalidad dahil takot ito na masaktan ng ating pride, maging miserable ang ating buhay at iba't iba pang forma ng takot. Ironic kung iisipin mo, pinoprotektahan tayo ng ating ego para hindi mamali sa buhay dahil ayaw nito na tayo ay masaktan. Ngunit kung mas malalim mong iisipin, humahantong pa din tayo sa maling desisyon na nagdadala sa atin sa downfall o pagkabigo. Ngunit kinakailangan nating pagdaanan ng ganitong mga karanasan upang mas tumibay, tumatag pa tayo at matuto sa pagharap sa mga hamon ng buhay. At sa mga karanasan ng pagkakadapa nating ito, nakakatulong sa atin upang mamulat at ma-realize na ito ang layunin ng ating kaluluwa. Ang takhakin ang ating spiritual na landas. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Simple lang naman ang pagiging spiritual. Kung tunay nyo itong uunawain, maaari nyong gawin lahat ang mga bagay na makakapagpaligaya sa inyo. Ngunit, kailangang wala lang kayong matatapakang ibang tao. Sa ating kultura, applicable din ang ilang kasabihan at salawikain na napasa sa atin ng ating mga ninuno. Ito ay mga spiritual wisdom mula sa kanilang mga naging karanasan sa buhay dito sa lupa. Na-realize ko lang ito recently. Oo nga naman, it made sense. Regardless kung nasa relihiyon ba tayo o wala. Ang wisdom na ito ay malaki ang maituturo sa buhay natin ngayon.
Narito ang ilang Pilipinong salawikain at kasabihan na unconsciously spiritual in nature pala. Number 1. Ako, ikaw, o kahit sino mang nilalang, tayong lahat ay arkitekto ng sariling kapalaran. Katugma ito sa palagi kong sinasabi na we are the creators of our own reality. Lahat ng mga nagaganap sa ating buhay ay tayo lang ang gumagawa ng desisyon. Kahit sabihin mo pa man na naiimpluwensyahan ka o napipilitan ka, ikaw lang ang may hawak ng iyong buhay at nasa sa iyo pa din ang huling desisyon para sa iyo. Kaya wala tayong dapat sisihin kung hindi tayo lang mismo. Ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay meant mangyari para sa atin, upang matuto tayo sa mga aral na itinuturo sa atin ng buhay. Nasa ating mga kamay ang ating tagumpay at pagkabigo. Number 2. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan naman ay nasa ilalim. Ang buhay natin ay nasa spinning wheel. Totoong minsan, hindi tayo nag-a-align sa vibration ng universe at dumarating din na nakaka-align tayo. Alam niyo ba kung bakit? Nabanggit ko na din ito kanina. Kinakailangan nating maranasan ang duality ng buhay, ang mahirap at ang maginhawa, ang masakit at ang magaling, ang diwanag at ang kadiliman, at iba pa. Paano nating masasabi na tayo ay nagtatagumpay kung hindi tayo dumadaan sa maraming pagsubok? Binabalanse lang tayo ng universe. Tulad ng universe, umiikot ito na parang spiral. Umiikot ng palaki, palawak ng palawak, tulad natin. Sa bawat karanasan ng buhay, tayo ay umuunlad at lumalago. Number 3. Bago mo pukulin ang iba ng uling, tingnan mo muna ang iyong uling sa salamin. Halimbawa ito ng pagiging judgmental. Kadalasan nating nagagawa ito unconsciously. Mahilig tayong pumuna ng iba, pero sarili natin mismo hindi natin nakikita. Mas loud tayo sa pagbabatikos at pamumuna ng baho ng iba. Ngunit, natanong ba natin ang ating sarili kung may baho din ba tayong naitatago? Sa spirituality, tinuturuan tayong maging consciously aware o mindful para sa ganitong ganap. Hindi naman tayo perfect at madalas na nagagawa natin ito, pero kung may awareness na tayo, madali na lang nating ma-resolve at ma-correct ang ganitong ugali. Number 4. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin din sa'yo. Ito pa ay isang popular na kasabihan natin. Tumpak na tumpak ito sa ating spiritual awareness. Tulad ng sabi ko palagi, gawin mo na lahat ng bagay na gustuhin mo. Ngunit tandaan mo lang na dapat ito ay hindi makakapinsala o makakasama sa iba. Lahat tayo ay naghahangad na magkaroon ng peaceful at matiwasay na buhay na walang alalahanin sa ating konsyensya, na walang natatapakang ibang tao upang marating ang tagumpay. Isang halimbawa nito, ang crab mentality. Nanghihila pababa upang makaangat. Pero kung gagawin ito sa'yo, matutuwa ka ba? Number 5. Hanggang maigsi ang kumot, magtiis mamaluktot. Halimbawa ito ng patience, determination, humility, perseverance, respect, and surrender to the flow of life. Simply, we need to be patient and grateful. We are moving forward to our goals and dreams. Hindi mo dapat indahin ang pagod at mga hamon papunta sa gusto mong marating, dahil pinapatatag ka lang at pinapalawig ang iyong wisdom papunta sa iyong pangarap na marating. Number 6. Huwag magbilang ng manok hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Lahat tayo ay may expectation sa mga gusto nating makuha sa buhay. Hindi masamang maghangad, ngunit maaari nating gawing inspirasyon at motivation ang anumang bagay na gusto nating makuha o marating sa buhay. Ngunit mas maiging i-enjoy natin ang kasalukuyan at kung ano ang dinadala nito para sa atin sa araw-araw. Mas exciting at masaya kung titingnan natin ang buhay na puno ng sorpresa at biyaya.
Ang paggawa ng may excitement at passion sa ating present moment ay magdadala ng tagumpay sa ating hinaharap. Hindi exciting ang buhay kung walang surprises, diba? At ang expectations ay makakapagdala lang sa atin ng disappointments kung hindi magwo-work out. Let go of life. Enjoy while it lasts. Number 7. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Ito ay malinaw na halimbawa ng karmic energy. Whatever you put out will come back to you. Ito ang pagtanggap at pagbibigay. Ano man ang ibinigay o ibinato mo sa mundo, mabuti man o masama, babalik din ito sa iyo ng masigit pa. Bakit masigit pa? Kung magbibigay ka ng pagkain sa isang komunidad, madami ang makakatanggap at karamihan doon ay matutuwa at magpapasalamat sa iyo. Ang naibigay mo ay masusuklian at maibabalik sa iyo ng pasasalamat at ito ay positive energy. Kaya sa isang pagbibigay mo, makakatanggap ka ng maraming good vibrations. At kung masama naman ang ipinunla mo, mas masama din ang magiging bunga nito. Ito ay nasa law of karma. Number 8. Kung pupukuling ka ng bato, tinapay ang iganti mo. Nasa teachings ito ni Yeshua o Jesus. Ito ang isang halimbawa ng unconditional love. Ito ang matututunan mo kung ikaw ay totoong nagkakaroon ng spiritual awareness. Kung halimbawa, may kagalit tayo at pinatulan natin ito kapag inaway tayo, ano ang magiging ending? Mareresolve mo ba ang problema kung papatulan mo ito ng karahasan din? Alalahanin niyo lang palagi na we cannot change the outside forces. What we can do is how we react to it. Hindi natin kailanman maaaring mabago ang takbo ng isip ng iba o ang pag-ikot ng mundo. Ang maaari lang nating mabago ay kung paano tayo magre-react sa sitwasyong ganito. Mas mabuti na hindi ka na lang magpapaapekto kaysa lumaban ng ngipin sa ngipin at mabigo pa din sa ending. Number 9. Madali ang maging tao, mahirap ang magpakatao. Isang magandang halimbawa nito ay ang pag-e-establish natin ng identity sa lipunan at sosyedad or ego work. Maaaring tayo makabuild ng popularity sa pagiging successful, maganda, mayaman, matalino, magaling sa iba't ibang larangan at iba pa. Dahil tayo ay may tendency na humingi at maghanap ng validation sa iba. Kapag meron ka na nito, matatapos na ba doon ang iyong contentment at happiness? Masarap bang pakinggan, sikat ka, madami kang fans at followers, pero sa loob ba ng iyong personang nabuo, tunay ba ang iyong pagkatao? The real beauty lies within your inner layers of existence. Maganda, popular, mayaman ka nga, pangit naman ang ugali mo. Lahat ng panlabas mong bahagi ay temporary lang. Ang iyong panloob ang mas mahalaga mong tutukan. Masaya ka ngayon. Bukas, masaya ka pa ba kung ikaw na lang mag-isa? Number 10. Pagkatapos ng unos, saka lumilitaw ang bahaghari. Magandang halimbawa ito sa spiritual awakening journey natin na nagre-reflect sa ating buhay. Hindi natin iisiping hanapin ang liwanag kung hindi tayo mapupunta sa kadiliman ng buhay. Hindi tayo mamumulat kung hindi natin nararanasan ng pait na dulot ng kabi-kabilang pagsubok at paghamon. At sa kabila ng madilim nating pinagdaanan, makikita din natin ang kaliwanagan. Ang malawak na kalinawan kung bakit tayo naririto sa mundo at patuloy na naglalakbay sa hirap at ginhawa, nakakaraos din. Natututo sa mga aral ng karanasan at nagpapalawak ng ating karunungan. Marami pang salawikain na may aral ng buhay at nagpapahubog sa ating pagkatao kung ito ay ating isa sa puso. Sa pamamagitan ng tunay na pagkamulat natin, madali na nating mananavigate kung paano makipagsapalaran at patakbuhin ang ating buhay. Madaming tools na pwede nating magamit upang maging guidance natin dito, tulad ng meditation, self-care, mindfulness, and shadow works. Ito ay yung accepting and recognizing who you truly are. One of the most beautiful things I learned in spirituality
is being mindful. Dahil ang mindfulness ay nagiging catalyst sa atin upang mabago ang ating vision and perspective in life na naka-align sa universal vibration. Mas nagiging malawak tayong tumingin sa buhay at mga kaganapan sa ating mundo. Nakakalabas tayo sa limiting and fear-based beliefs. Kung tayo ay magiging align sa ating sarili at sa ating source, mawawala na ang takot sa ating puso. Mauunawaan natin na ang pagiging spiritual ay pagkilala sa ating tunay na sarili. Malamang madami pa kayong naiisip ngayon na mga kasabihan at salawikain na nakaugnay din sa ating spiritualidad. I-comment nyo lang po sa ibaba ang mga tumatak sa inyong mga kasabihan na tunay na nakapupulutan ng aral. Bago tayo magtapos, check nyo din po ang Mahiwagang Buwan sa FB page, IG at TikTok. Chikan tayo dun. Hintayin ko kayo. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.